guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang iniintay nyo, mag-subscribe na kayo because we have another more vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. One more mile, one more view, and she's already halfway through. Miss Techie, ride, Miss Techie. Yes, nakakotse tayo pero tungkol sa motor pa rin itong vlog natin. Dahil dito sa vlog na to, sasabihin ko sa inyo yung mga preparation na gagawin namin para sa Philippine Loop. So, sa mga naka-follow sa aking Facebook page, Instagram at TikTok, makikita nyo na nag-register na tayo sa Philippine Loop. Matagal ko na tong plano, matagal ko na tong gusto mangyari, pero sobrang busy tayo and hindi yun ganun kadali. So, finally, yun na nga, nag-register na tayo. At dahil meron tayong bagong motor, the EMV Agusta Turismo Veloce R, yun ang gagamitin natin sa Philippine Loop. Sobrang excited talaga ako. Anyway, so the first step is, may video pala ako. Papakita ko sa inyo yung video na to. So, nasa labas tayo ngayon guys ng opisina ng Philippine Loop. Pero kasi sa mapa, dito kayo tuturo, doon. Papakita ko sa inyo. So, ito yung Bermeo Street sa Makati. Malapit to sa Dian, along Buendia. So, pag nag-map kayo, dito kayo ituturo nung, yan o, dyan sa door na yan. Pero kung makikita nyo, meron ditong nakasulat na pag pupunta kayo sa Philippine Loop office, pupunta kayo sa Bermeo Residence. At yung Bermeo Residence, dito lang naman yun sa kabila. Pakita ko sa inyo yung harap. Yan. So, ito yung Bermeo Residence and yung office nandun. So, hindi na doon. Unlike sa sinasabi sa Google Map. So, pasok lang kayo dito. Yan. Ito yung office. Pasok tayo. Yan o. Yan. Dito mismo yung office ng Philippine Loop. Ayan guys, ang ating t-shirt. Extra small. Dalawa na ang makukuha nyo sa registration na 3,400. For the vest, additional 600 but unfortunately walang available ngayon, babalikan na lang namin, and additional din sa ibang merch. To document everything guys, kailangan nyo nito folder, then ayan may mga information like your passport, and then pipicturean yung mga pinuntahan nyo. Yan, ayan. Tapos sa dulo, ito yung booklet nyo. And ito na may mga receipts dahil kailangan din ipasa yung mga receipts. Gasolina, toll, Roro, hotel. Yan. So, kailangan documented lahat. Okay, hindi ako gano'n nakapag-vlog doon. Nahiya ako kay kuya na admin nila. But anyway, so key points sa pag-register sa Philippine Loop. So, pupunta ka doon, of course. Pwede mo rin i-visit yung FB group ng Philippine Loop para magka-idea kayo sa ibang mga informations na kailangan nyo. But, kailangan nyo magdala ng 2x2 picture or at least a copy of it kasi pwede nyo namang i-email. Tapos, copy ng ORCR ng motor na gagamitin nyo. And, of course, info lang yung motor na gagamitin nyo or kung sasakyan man yan or whatever it is. Kung ano yung na-register nyo, yun lang ang pwede nyong gamitin sa buong Philippine Loop. Di kayo pwede gumamit ng iba. Kung ano lang ang naka-register sa form nyo. So, 2x2 picture, copy ng driver's license, copy ng ORCR ng sasakyan na gagamitin nyo. Ibibigay nyo sa kanila yon. Tapos, bibigyan nila kayo ng form. Mag-fill up kayo doon sa form. Tapos, intayin nyo, gagawa niya kayo ng ID. Bibigyan din niya kayo ng booklet na may mapa and stickers. Wait, ito yung stickers. Yan. Stickers. And sa halagang 3,400, yun na yung registration nyo. And may dalawang t-shirt na yon. Tapos, add kayo na 600 for the vest. Maganda yung vest. And of course, kung lumilibot kayo, maganda, di ba? Makikita yung mga logos nung Philippine Loop. Anyway, so sabi, at least within a year matapos nyo yung loop. Sa inyo na kung anong uunahin nyo or what. And then, yung pinakita ko kanina, yung booklet, ilalagay nyo doon lahat ng pictures ng mga destination nyo. And lalagay nyo din doon yung mga resibo ng mga ginasto nyo sa hotel, sa gas, sa Roro, at kung ano-ano pa. So, para i-compile nyo lang lahat ng mga nangyari doon sa Philippine Loop na gagawin nyo. So, actually medyo
konti informations na nalaman ko, nadagdagan lang doon, and tatry ko rin visit ulit yung FB group kasi nandun pa daw yung ibang information. Ilalagay ko din yung link sa description para makita nyo yung FB group ng Philippine Loop. And tingnan natin kung ano pang mabibigay ko information about this Philippine Loop. Ito nga pala yung ID natin, guys. Sinend ko sa email na lang yung picture kasi wala kaming dala. So, ayan yung informations. And then, ang expiry niya ay within a year. So, kailangan nyo matapos talaga yung loop within a year. Okay, so nag-register na nga tayo sa Makati. Pwede nyo rin yung gawin online. Talang kayo sa Facebook page nila, Philippine Loop Adventure Tour, para sa instructions kung gusto nyo siya gawin online. Kasi pwede naman. Kung malayo kayo sa Makati, di ba? Anyway, so after all the registration, nakuha namin yung mga t-shirt and passport and everything. Syempre, kailangan natin i-ready yung motor natin. Kahit sabihin bago to, may mga kailangan tayo like yung mga bags, marami tayong dadaling gamit. And then, naplano ko na rin yung mga routes, kung alin ang uunahin namin, kung saan kami mag-overnight or mag-i-stay, kung ilang araw namin kukunin. At nagtanong na rin tayo sa mga kaibigan natin na nag-Philippine Loop na para sa mga advice nila. So, maulan kasi lately, diba? Pansin nyo ba? And may bagyo din every now and then. So, hindi ko alam kung kaya na namin isabak sa panahong ganito. Pero gusto ko sana magawa agad yung North Loop. And then, after the North Loop, yung Vismin. Tapos, kahapon, dinala ko na yung Turismo Veloce Arco sa MV Augusta, Philippines para sa first PMS niya, the 1,000 Odo. So, ngayon, kukunin ko siya kasi dinala ko siya hapon hindi ko siya nakuha same day. So, ngayon ko siya kukunin and meron tayong mga upgrades na ginawa sa kanya. Plus, may mga plano pa tayo ikabit sa kanya like yung aux light. So, mapakita ko sa inyo yon sa vlog na to. And yung mga accessories or yung mga like the bags and mount and everything na makakatulong pag mga tipong malalayo ang biyahe katulad ng gagawin natin sa Philippine Loop. So, papakita ko rin sa inyo yung mga partners natin na brands na tutulong at tumulong sa atin para magawa natin itong Philippine Loop. A few moments later. So, ayun guys, kagagaling lang natin sa MV Augusta. And mamaya papakita ko sa inyo yung mga pinakabit ko sa motor natin. Actually, kaya din naman dinala ko siya sa MV Augusta kahapon dahil first PMS niya na. Right now 1,690 na yung kanyang Odo. So talagang kailangan na siyang pa PMS, lalo kung may plano akong mag long ride. Kung naririnig nyo, yun yung pinakabit natin, exhaust. Day 3. Good morning, good morning, good morning mga kateki. Today is June 8, Monday, 10:29 ng umaga. Medyo tanghali na pero katatapos na natin magkape. Update lang ito. Ito yung third part ng vlog natin. And nanghingi ako ng pasensya sa inyo kasi medyo ang gulo ng vlog natin na to. So, hindi ko kasi ine-expect na parang ang bilis ng mga pangyayari. From pinaplano ko lang hanggang sa nag-register na tayo, nagpa-service na tayo ng motor, umikot tayo sa mga kailangan puntahan para sa ating motor at kailangan natin sa loop. So,
sobrang gulo ng vlog. Pero, ito yung more or less insight nung preparation ko. Of course, the first part is yung pag-register natin sa Makati. And the second part is yung dinala natin yung MV Agusta Turismo Veloce R natin sa MV Agusta Philippines, sa Motostrada para ipa-service kasi nag 1K odo na siya after natin mag-apayaw. And of course, kailangan natin pa-PMS para sure lang na on top condition yung motor natin bago tayo mag-Philippine Loop. So, we've decided na norte muna kami. Bakit? Unang-una, bago yung motor ko, bago siya sa akin, so ayoko muna siyang ilayo. Gusto ko muna siyang tuluyang makabisado. Pangalawa, alanganin yung panahon ngayon, mali rin yung pasok namin kasi parang kung kailan tag-ulan, tsaka kami nag-decide. Pero lately kasi parang gumaganda yung panahon dito sa south. Nagtanong din ako, yung kapatid ko kasi nasa bandang far north, okay naman daw. Maulan-ulan pa minsan-minsan, pero I think kaya naman namin yon. So, bukas, June 9, mag-i-start na kaming mag-North Loop. Sa schedule na ginawa ko, parang aabutin siya ng 3 days. Yun ay dahil matutulog kami sa gabi. Hindi namin ira-ride yung gabi and magsa-side trip din kami. I-enjoy namin yung North Ride. So, going back, sa second part ng video, sabi ko sa inyo, nagpa-service ako. Actually, service with some upgrades. So, unang-una kasing gusto ko nilalagay sa motor is exhaust, kung hindi pa maganda yung exhaust or kung stock lang siya. So, may upgrade tayo na exhaust. Ang brand ay QD exhaust. The exhaust itself is 110 ang SRP. Pero of course, binigyan naman tayo ng discount ng MV Agusta. Tapos, yung most important part is yung mga ginamit para sa PMS. Yung oil cost 1,983, 3 piraso na yun. And then, oil filter is 915. Tapos, the service fee, the labor itself is 2,000. So, yun. Napamahalan tayo sa parting exhaust. Pero yung service sa 1K is hindi naman ganun kamahal. So, napa-service na natin and then umuwi tayo pero nagdaan tayo sa Moto Market kasi kailangan ko ng tank bag. And sa dati kong motor, ang nakalagay is GV brand. So, sabi ko, baka meron kayo dyan for my Turismo Veloce R. So, sa ngayon, hindi pa siya dumarating pero ginagawan pa nila ng paraan kung saan branch makakakuha ng stock. And hopefully makahabol para bukas. Maganda kasi kung may kung may tank bag, mas madali yung mga kailangan ko maiabot or makuha like yung RFID, yung wallet, yung mga ganun, passport and everything. So, bukod doon, kailangan ko rin ng malaking bag. So, kinausap ko rin ng WWR or Ride United and Ride Manila kung ano ang pwede kong mabili sa kanila na bag para sa aking Turismo Veloce R. Actually, yung motor ko, meron niyang boxes na pwede mong i-avail sa MV Agusta. Pero sabi ko parang too much pa yon for a North Loop. Kaya sabi ko, siguro mga tipong tail bag lang muna for now. So, marami tayong kinausap na retail stores and brands ng mga accessories and parts ng motor para sa mga kailangan natin. Ito yung ilang na ikabit ko na sa aking motor. Kasi guys, bumili rin pala ako ng bagong mga cameras para sa vlog natin. Initially, ang gamit ko ay X4 na Insta360 pero gusto kong mag-improve yung mga videos ko. So, bumili ko ng POV camera, ng small camera at kung ano-anong camera pa. But anyway, papakita ko sa inyo yung mga mounts niya and yung iba pang nakabit sa motor ko. So, ito guys, meron na tayong plate number. Thank you so much, MV Agusta. Ang bilis. So, of course, chigi-fied na tayo. Chigi. Tapos, ito yung bagong mount ko. Kasi dati dito nakalagay. Tapos, nakikita to sa view eh. Hopefully, ngayon mas better angle na tayo. Tapos, nagkabit din tayo ng mount para sa ating helmet. Para naman sa ating DJI Action 6. And didikit na rin natin yung stickers, Philippine Motorcycle Tourism and Philippine Looper sticker. Kasama to sa kit na makukuha nyo sa Philippine Loop pag nag-register kayo. So, meron ako nalagay ditong malaking bag, tank bag. Ayoko magtipid sa gamit. What else? So far, ito pala exhaust ko na bago.
Yan. Hindi yan kakailangan sa Philippine Loop, pero wala lang. Masaya lang na may bagong tunog na yung ating motor. So, excited na ako. Ang init ngayon dito. I think that's good kasi, of course, mas magandang panahon, mas maganda magiging ride natin. And hopefully, meron tayong mga mabigyan ng stickers sa bandang north. Also, may pinaplano ko. Pero, gusto ko mahingi ng advice sa mga tao, pero hindi ko rin alam, parang ayoko rin siya i-post. But, ang gusto ko sana kasi, itong ikot ko ng North Loop ay meron din ako kahit paanong good deed na magawa. Gusto kong mamigay ng something. And yung may mga kakilala ko ang binigay gamot, school supplies. Kaya lang, dalawa lang kasi kami, tapos hindi rin kalakayan yung mga bags namin. So, hindi ko alam kung paano ako makapagdala ng something na important, but at the same time, hindi sobrang laki. So, iniisip ko ay crayons. Crayons na yung marami per set. Kahit siguro, hindi karamihan yung madala ko. Basta may mabigyan lang akong bata. May mapasaya lang tayo. Why crayons? Siguro sa iba, hindi ganun siya kahalaga, pero matagal ko na itong ginagawa. Actually, hindi pa ako nagmomotor or hindi pa ako bumabalik sa pagmomotor, hindi pa ako motovlogger. Ginagawa ko na to. Nung panahong gadgets pa yung ina-unbox ko or vina-vlog ko, every pasukan, tumutulong tayo sa mga public schools sa Bulacan. So, bukod sa mga printers, inks, lalo ng pandemic, namimigay tayo ng mga alcohol, lahat ng mga kailangan sa schools, namimigay ako ng crayons. Ang ginagawa ko, kumakausap ako ng ilang class na usually mga grade 1 or kinder, and then tatanungin ko kailan sila, and then papadala ako ng crayons na yung marami nga per set. Why? Kasi nung bata ako, may frustration ako sa crayons. Hindi namin afford yung mga sets na maramihan. Kung magkaka-crayon man ako, yung mga ilang piraso lang, ganyan. So, nung tumatanda ako, nagkakaroon na ako ng budget. Parang frustration ko yun na nung bata ako, gusto ko ng crayon ng maraming kulay. So, sabi ko, why not give others this chance to have yung crayons na frustration ko before? And so far, marami naman tayo napasaya na bata. Nabigyan natin ng mga crayons. Hindi naman kailangan sobrang dami, pero yung hindi rin regular set. Anyway, so yun ang plano ko. Mamigay nun. So, tatry kong bumili mamaya ng ilang set and sana mapamigay natin siya sa North Loop. So, guys, again, sorry sa vlog kong magulo. But hopefully, yung next vlog natin, yung first part ng North Loop natin ay magawan ko ng magandang vlog para makabawi ako sa inyo. Yung mga dadaanan natin, yung mga checkpoints, yung mga gagawin natin, yung pagkain, yung pagtulog, yung mga side trip natin. So, hopefully, makita ko rin kayo ulit sa next vlog ko. Again, pasensya na kayo sa magulo kong vlog na to. And, of course, guys, please follow me as well sa Instagram, Facebook, at TikTok kasi meron akong mga post doon, like mga pictures na doon ko lang napopost, di ko na napost dito sa YouTube. So, see you there as well. And I hope to see you again, guys, on my next vlog. Bye-bye, mga kateki! Techie,